Yung sinasabi mo sir, very strong statement po about dismissal. Ayan si PNP Chief Marbil. Kanina po ay parang anniversary ng SAF. Ngayon, sabi nga nila maganda man, celebration man yung naganap kanina, meron pa ring mga hindi magandang nangyari. Tulad nga yung pag-moonlightning ng dalawang SAF member. Ano ho ba ibig sabihin ng moonlightning? Ito yung kunwari, ikaw ay nakadestino o ikaw ay nakalagay dito sa SAF. Hindi ka pwedeng maging protection unit ng isang BIP. Kasi meron yung merong PSPG yon. As a matter of fact, even sa PSPG, hindi ka pwedeng porket PSPG ka, pwede ka ng kung saan-saan. Hindi ganun yon. Dapat talaga ay meron kang letter order na ito lang ang protecti mo, ito lang ang tao na ito ang dapat mong assignment. Okay? Napaka-importante niyan at napakahigpit po niyan ngayon, lalong-lalo na po sa pamumuno ng ating PNP Chief Marbil at saka ni Director Simon ng PSPG. Napakahigpit po nila dyan. As in, sobrang higpit po nila. At ako na-appreciate ko yung ginagawa nilang ganyan. Kaya nga sana, yung mga kababayan natin, mga pulis dyan na nagmumoonlighting, medyo ito'y maging na sa inyo babala. Huwag niyo hong ginagawa yung ganyan kasi hindi ho maganda yan. Katulad nito, napapahamak tuloy yung institusyon dahil lang sa ilang mga tiwaling kapulisan. Kaya nga tinanong si PNP Chief Marbil dito, ano ba ang gagawin nyo doon sa dalawang nag-sideline? Yung moonlighting na tinatawag, nag-sideline na SAF. Ito po. Walang aabutin ng mga tao. Of course, dismissal ko abutin yun. Remember, hindi po kayo pwede magbigay ng ganyan. Any people, nag-moonlighting, may trabaho po tayo. And people expect us to give better quality service po. Yun po yung sa akin. Kaya sabi ko, kung sino mga nag-moonlighting, you will see kung gaano po talaga ka-higpit at maayos po ang Philippine National Police when it comes dun sa regulations po. So wala pong sasantuin dito naman ang rango, mataas man o mababa? Wala po. Gusto po namin, we are not strict but we want to be fair to everybody. Gusto po namin maayos and fair sa lahat. Mataas o mababa, pare-pareho lang po tayo ng sinusunod na patakaran sa Philippine National. At saka tandaan ninyo hindi lamang po yung dalawa. Kasi tandaan ninyo, hindi makakagalaw yung dalawa na yun kasi lagi nagre-report yun hindi naman pwedeng hindi sila magre-report sa boss. At yung pinaka parang kanilang, hindi ko man alam kung anong tawag doon, yung pinaka immediate supervisor nila o immediate boss nila, magre-report din yun doon sa kanilang boss. Diba? So sabi nga dito ni PNP Chief Marbil, walang mataas-taas dito, tatamaan ang sino mang dapat tamaan. At ang ganda nga na sinabi niya, ayaw niya ng suspension, ang gusto niya ay dismissal. Okay? Dismissal po kasi ang pinaka malalang pwedeng gawin ng isang PNP chief sa kanyang tauhan. Iba po yung case. Okay? Yung case po, isinasampa ho yun sa husgado at yung husgado ho ang magdidesisyon doon o yung korteng nakakasakop sa pulis. Pero eto, yung kanyang pinaka pwedeng gawin lamang ay yung i-dismiss. Kaya nga yun ang gusto niya, isagad, dismissal. Dismissal pala, sir. We go for dismissal. Yun po yung sinabi ko kay IAS po, gusto ko dismissal. IAS po, yun naman po yung nag-handle ng mga pagdidisiplina sa ating kapulisan na ang galing din nun, napakahigpit din nung IAS na yun. Yun yung departamento sa loob ng kapulisan na parang internal. Sila yung nag-iimbestiga sa internal, yung mga tiwali. Kaya, ang galing po niyan. Talagang nakita ko, marami akong nakakausap na pulis at mahigpit po sila ngayon. Sa mga ganyan, yung mga nagmumoonlightning. Hindi po kami papayag ng ganito. Yan, Internal Affairs Service, okay? Na suspension lang. Up to what level? Up to what level? Kung sino po yung makikita natin nagkamali, yun po yung natin. Hindi po natin masabi kung sino, pero ito yung magiging stricto. Kung sino po talaga nagkamali,
then go for dismissal. Kasi iimbestigahan ho yan eh. Kasi ganito mangyayari niyan. Iimbestigahan yan ng IA, ng Internal Affairs Service ng PNP, tapos magre-report sila kay PNP Chief. Ito talaga yung mga nagkasala. Ito yung report namin. Ito. Then the PNP Chief will decide sino yung tatamaan ng dismissal. Alam mo, PNP Chief, nakakatuwa ka. Sobrang nakakahanga yung ginagawa ninyo dahil kayo po ay talagang mahigpit. Kasi alam nyo, PNP Chief madaling disiplinahin ang mga Pilipino kung yung mga pulis ay disiplinado. Madaling disiplinahin ang mga kababayan natin kung makikita nila yung halimbawa. Kaya nga ako natutuwa kasi ang prioridad ni PNP Chief Marbil ay yung kalinisan at kaayusan ng mga pulis. Kasi more than anything else, 'di ba? Importante yung makitang honorable . Bago mo disiplinahin yung mga Pilipino, tumingin ka muna sa sarili. Yun ang maganda dito, 'di ba? Dinidisiplina niya muna. Bakit po nila binibigyan ng gwardiya nung unang-una pa lang? Walang binibigyang gwardiya. Kaya nga i-dismiss. Ano ho bang tanong yun, sir? Walang nagbibigay ng gwardiya doon. Yung mga nakikita ninyong gwardiya na Chinese, mga ganyan, mapapansin mo kasi ang mga PSPG naka-uniforme po yan, nakaayos po yan. At saka actually, pwede nyo nga silipin, pwede nyo tanong, may LO ka ba dyan? Malalaman yan. Tandaan niyo hindi ho ganun kadali dyan ha. Kasi nagre-report po sila araw-araw. Pinapakita nila kung sino yung kanilang binabantayan. Hindi ho ganun yun. At hindi ho ganun kadaling mag-avail niyan. Hindi ho lahat nakaka-avail ng PSPG. Mahigpit po ang patakaran dyan. Maniwala ho kayo sa akin. Napakagaling ho niya ni Director Simon. Kaya hindi ho yan basta-basta. Ang problema lang dito, yung iba. Tulad niya, nasa probinsya. Hindi naman po sa PSPG yan . Sa SAF po yan. Malamang pinadala nung kanilang boss mula doon sa SAP, doon sa probinsya, pinadala dito, malamang kaibigan. Naku po. Kaya ako naniniwala ako, sa pool din dito . Sa pool din dito yung pinaka-boss nitong dalawang SAF na to. Kasi hindi naman po pwedeng basta lang yan na gano'n, pumunta sa Maynila tas nag-security. Hindi pwedeng gano'n yun. Nako. Tuloy. Yan po yung utos ko, Pias. Yan ang utos niya doon, Sabi niya, So, palakpakan natin. Sana nga magpatuloy yan, ha? Sana magpatuloy. Pero babantayan pa rin po natin ang pulis kasi pag kaya mga pulis ay gumawa ng kalokohan, naku po. Babanatan natin yan, ha? Pero pag ang pulis may magandang ginawa, papalakpakan po natin yan.